fresh rated na kalsada, Love Annuver po! At ito po ang Love Tony Peta na Pang! Uy, sa nalalapit po na pagdiriwang ng World Autism Month sa buwan po ng Abril, layunin ito na mas mapalawak pa ang kamalayan at kaalaman ng buong mundo sa mga pangangailangan ng mga kababayan nating nasa autism spectrum. Ayon sa datos, mula sa Autism Society of the Philippines, isa sa bawat 100 Pilipino ang may autism. Ang Autism Spectrum Disorder o ASD ay isang developmental disorder na may kinalaman sa social, emotional at communication skill ng isang tao. At para mas maunawaan pa natin ano ang ASD at ano ang ating magagawa para mas matugunan ang kanilang pangangailangan, makakasama po natin si Ms. Flory Mapeso, ang Country Director ng Autism Hearts Foundation. Narito rin at kasama po natin ang isang nanay kasama ang kanyang anak na nasa spectrum, si Mami Tet and Brian Kaingat. Pasok po! Halika kayo rito! Pasok! Makikiupo na. Hi, ma'am! Hi, ma'am! Hi, Mami Tet! Hi, Brian! Brian! High five! Yes! High five! Halika na! Halika, dito tayo! Kwentuhan tayo! Ang dami natin pagkukwentuhan! Ayan! Upo ka, Brian! Ayan! Hi, Brian! Hi, Miss Flory! Of course, pakigreet po yung ating mga nanonood ngayon, Miss Flory and Miss Tet and Brian, yung ating nanonood sa Net25 at nakikinig sa Radyo Agila. Oh, good morning. Good morning. Good morning. Good morning sa lahat. Good Nanonood morning, sa Brian. Morning. Look at that. O, diba? Eto na. Gusto, unang-una agad namin natanong kay Miss Flory, ano po yung ginagawa ng foundation, gaya po ng Autism Hearts Foundation, para mas maging inclusive yung ating society para sa lahat? Okay. Ang Autism Hearts Foundation sa ngayon, ang pinaka programa niya na sustained namin since 2015 ay ang Free Art Therapy Program. Yun ang binibigay namin sa mga batang may autism. Okay po. Oo. Paano po yung partisipasyon na ginagawa naman ng komunidad? Halimbawa na gusto pong tumulong sa inyo? Well, pwede silang magbigay sa amin ng donation ng mga art materials. Okay. Pwede ding funds because we're paying also our artists. May mga operating cost kami. And para makapagbukas kami ng maraming grupo. Kasi sa ngayon, 3 grupo pa lang ang umaandar. We have one in Baguio, another one in Calibo, and dito sa Metro Manila. Ay, marami na pala. Oo. Kumusta po sa 2015, tama po, no? Kumusta po yung naging parang awareness ngayon ng ating mga kababayan? Mas lumawak na ba? Mas marami nang nakaalam, nakaintindi? Sa pakiwari po namin, mas maraming, most especially sa small town like Aklan, no? Yes, sa Calibo. Nagkakaroon po sila ng mas magandang at mas malawak na na pagkakaunawa at yung acceptance level po ng community mas maganda. So yung mga bata doon are well supported by the community. Hindi masyadong nakakaranas ng pagbubuli. Naku, yan talaga. In fact, yung most members of the community are very supportive. That's very nice. Tapos mas mabait yung mga kaklase. Yes. Parang may katulong na ngayon yung pamilya ng yung nasa autism, under autism, sa spectrum, na tulungan din yung nasa autism spectrum. Oo. Yung pinakamaganda kasi, ang pinakauna kasing sa may mga batang autism or sa mga taong may autism is acceptance. Correct. Tsaka, even yung family din, di ba? Ma'am, eto na, kasama natin si Mami Tete, di ba? Kasi gusto nating malaman mula mismo sa kanya ano yung pinagdaanan niya at pinagdaanan din ni Brian at nung buong pamilya. At kailan niyo po nalaman na may ASD si Brian? Nalaman ko po yun nung age 1-year-old siya. Okay. Kasi po napansin ko po dun kay Brian na wala yung mga month by month
milestone ng isang baby. So, nirefer ko po kami sa developmental pediatrician. Doon ko po nalaman na meron pong delay. At first po kasi, ang sinabi po ng doctor, meron po siyang global developmental delay. Okay. And then later on, nung may mga test po, nalaman po na nandun siya sa spectrum, autism. Yeah. Paano po kayo bilang pamilya ni Brian, paano po yung naging pagtanggap, yung proseso po ninyo, paano yung ginawa nyo? Kasi I think kailangan hong maintindihan ng ating mga kababayan na ang challenging po nito, lalo sa pamilya, ano? Lalo na yung hindi alam kung anong gagawin. Opo. Diba? At lalo kung first time mom ka, halimbawa, no? Paano po yung inyong ginawa? It's okay, Brian. Nung una po, syempre, natakot ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nag-worry ako. Kasi first time kong narinig yung autism. Yes. Ano ba yung autism? And then yun, yung acceptance nung una po talaga mahirap. Kasi una sa lahat, hindi mo alam kung may solution ba, kung ano ba yung magiging future ng anak mo. Yun yung talagang pinaglabanan ko. Challenge po sa lahat ng mga parents ngayon na paano ba nila i-accept na yung challenge na meron kapamilya na nasa spectrum, nasa autism spectrum. Speaking of challenge at pagtanggap ng challenge. Yes po. Paano yung naging proseso niyo po? At first, yung sa akin po kasi, yung pagtanggap ko po nung nalaman ko po na nasa autismo yung anak ko, hinanapan ko agad ng solusyon. Yun po yun. In-accept ko siya, pero nandun pa rin po yung fear na sabi po kasi wala na pong for lifetime na yung support. Yung sa akin po kasi bilang mom, and working po ako nung time na yun So hindi ko alam kung paano ko siya i-manage. Yung working mom and as a parent. Kasi syempre po pag working ka 8 to 5 din, hindi mo alam paano mo siya susuportahan ng tututukan. So, kailangan po talaga ng group. Holistic approach po kasing kailangan. Hindi lang po talaga therapist, doctor, at saka parents and caregiver. Yun po ang kailangan ng isang may kagaya po ni Brian. So, yun po. Pagmamahal din, Number bilang one po, magulang. ang number one po talaga is unconditional love. Yes. So, pag wala po talagang love, yung parang iaasa mo lang po sa iba, yung situation po ng anak, mas mahihirapan po yung parent. So, kailangan po talaga ng unconditional love and support. At I'm sure hindi lang si Brian yung dumaan sa parang therapy and pag-intindi. Kayo rin ho, no? Parang I'm sure dumaan din po kayo sa ganon. Gaano katagal din po yung ginawa niyong matagal pag-aaral tungkol dito? Or hanggang ngayon, inaaral niyo pa rin? Matagal po kasi at first po talaga hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nagre-research din po ako. Nagre-research and then nakikinig po ako sa mga ibang may mom na merong experience na rin din. And eventually po nag-pray lang po ako. Tama? I pray and then I ask guidance from the Lord kung ano pong gagawin. At tuloy-tuloy yung paglaban mo ngayon, ninyong dalawa ni Brian. Yes. Yay! Yes po. Yan talagang nagagawa ng isang mapagmahal na nanay. Hindi bibigay, bawal. Bawal po yun. Kailangan po lang sobrang lakas, suporta, prayers po, and Kasi kung yun ngang mga anak na wala sa spectrum ay talaga namang kailangan ng village para, 'di ba? Lalo pa ito yung inyong yung commitment po talaga kailangan. Correct. Commitment. Galing ng commitment, Hindi pwede talagang bumitaw bigla. Ayan, eto, syempre, dito natin malalaman naman kay Ma'am Flory, paano po yung suporta naman ngayon na ibinibigay niyo po sa mga kagaya po ni Ma'am Tet at ni Brian? Iyon. So, si Autism Hearts nagbibigay ng free art therapy, no? And then, of course, kung baga, yung mga parents namin, as a community, yun, I'm always open sa kanila to hear them out. Kasi kahit man lang, kausap man lang, nung magkaroon ng pandemic, I always take time na makausap ko bawat isang parent kung ano yung mga challenges nila. Kasi minsan, ang mga tao, ang kailangan lang naman nila ay hingahan. So, para sa akin, bilang Autism Hearts family,
So, that's the least that we can do. And then, talagang yung fino-focus namin sa ngayon is yung free art therapy program. And then, although may mga programa kaming gusto ring isunod at i-implement, one of that is that yung parent caregiver skills training program that we So, hope to as in tuloy-tuloy po ito? Parang hindi, parang yung may session na parang, ano lang, 15 sessions lang? Hindi po. Tuloy-tuloy. Lifetime. Wow! Ang Metro Manila group po, or Quezon City, we dubbed it as Quezon City Group. They started, we opened the group on January 2020, just before COVID. Tapos nag-lockdown ng March. But we resumed yung therapy by July via online. Nag-online kami. Hindi kayo nag-stop din? Hindi kami nag-stop. Gumawa, parang kayo nag-aaral pala yung eskwelahan, ganyan. Gumawa kami ng paraan para That's very magtuloy-tuloy. nice. Tapos, yung parent support namin is that kinakausap namin yung parents. Tapos, they are part of the art therapy program. Yes. Kasi, ang art therapy hindi lang naman sa bata. Correct. Pati yung parents. As in. Kaya ang program namin 2-in-1. Tama! Yun ang dapat talaga. Kasi ang kailangan ng awareness talaga ng magulang, kaalaman ng magulang, para mas maintindihin niya kung ano yung nangyari at kung ano yung prosesong papasukan niya. Kasi marami sa mga magulang, di ba sabi niyo nga, parang in denial minsan sa umpisa eh. Sa umpisa po. Paano po yung payo niyo sa mga magulang na in denial and hindi alam paano magsisik ng help? Sa mga parents po na sa umpisa po talaga, in denial po talaga kami. Yes. Hindi niyo po yun pwedeng Yes. talagang by It's a process. Proseso siya. po talaga siya. It's a process. And para sa mga parents po na kagaya ko na merong anak with Yes. with autism, ang masasabi ko lang po is yung ma-accept nila ng maaga at magawa nila ng solusyon. Hindi man solusyon na mawawala yung autismo, pero yung early intervention po, kailangan. Kasi once po kasi na hindi mo ma-accept, parang napaparalyze ka eh. Hindi Yes. mo alam kung anong... May anxiety, madidepress ka, ma-stress ka. Mati-stress. So, Yeah. hindi mo matututunan kung ano bang una kong gagawin. Pero of course, hindi ko po yun iaalis sa mga parents na magkaroon sila ng validated yon. Kasi really, madaling sabihin, Opo. pero the process that you have to go through is really tough. Super Yes tough, po. diba? So, I think normal naman yun eh. Ang kailangan lang talagang mahanap nila kung sino ang pwedeng sumuporta. Yes. Yun lang naman kasi talaga para may masumuporta at parang makatulong po sa inyo. Una sa lahat po, kailangan ko usapan lahat ng members of the family. Yun, Kailangan isa pa po ng yan. suporta ng family. Yes. Hindi lang po, pati immediate family. Hindi lang po yung loved ones, hindi lang yung circle. Pati yung extended. Extended. Actually, pinsan, mga tito, Opo. tita, because magkakaroon kayo ng mga kita-kitaan, di ba? Hindi naman Yes. pwedeng hindi para mas maintindihan din nila. That's a very nice approach din po. Kasi Ayan. once, kailangan po din nilang ma-accept. Yes. Kasi pare po yung bata, malaman nila na yung inclusive sa family. Yes. Para maging normal lang lahat ng Opo. nangyayari. Yes. Walang iba. And then Wala. nararamdaman nila kung merong may hindi sa kanila tumatanggap. They're more mas madali silang makakuha ng Mas mga sensitive- emosyon, di po ba? sensitive sila. Diba? Sensitive po sila. Correct. Ayun. And then the Ayan. thing is, they can hear and understand what's being Feeling ko mas what's mataas na ang being, kanilang talino. correct. Emotion nila mas mataas. Yes. Yung purest of the pure ng pagmamahal na binibigay nila sa'yo ay wala ka na ibang mararamdamang ganong klase ng atensyon at pagmamahal. Ayan! Miss Flory, kung meron pong mga gustong mag-reach out po sa organisasyon po ninyo, magbigay ng tulong or humingi rin ng tulong sa inyong organisasyon, ano po yung unang hakbang na kailangan pong gawin? Pwede po nila akong mag-reach out sa Autism Hearts Foundation through our Facebook page. Meron din po kaming website, autismheartsfoundation.org. Or they can also get in touch with me through my Facebook. Yung Facebook handle ko is Foye Maps. Pero kung mag-message sila sa Autism Hearts Foundation na Facebook page, they will be able to reach out to me, and then so that pwede silang mag-join sa aming art therapy program. Yes. So yung hindi
hindi kayang pumunta dito ng Quezon City, ang binibigay namin is online. Yan. Oo. Yun, at least meron. Pero ito na, balita ko, meron kayong pupuntahan. At aatan kayo sa isang event sa New York this coming April 4. Ano po ito at gaano po ito kahalaga sa autism community? Yes, Miss Tet, kayo po. Napakahalaga po nun. Kasi una sa lahat, yung exposure po ng mga bata Correct. na meron silang unique ability Yes. when it comes to painting. Yes. And doon po makikita nyo na napakaganda po ng naging result ng therapy Yes. sa mga bata na makakapag-exhibit na po sila ngayon sa United Nations. Yes! Pero maraming salamat! Palakpakan po natin ang mga magigiting. Nakasama po natin today, Miss Flory. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Ipagpatuloy niyo po yung ginagawa niyo. I'm sure marami po kayong natutulungan. And Miss Tet, Brian, thank you so much! Thank you. I love you. Look at that. At maraming salamat po sa pag-share ng inyong kwento. I'm sure po marami rin po kayo na-inspire at marami kayong natulungan ngayong umaga. Miss Tet! Salamat Miss Lam. I love you. Talaga namang napakagandang advokasya ng mga bagay kung ito ay may kinalaman sa ating kapwa-tao. Ang sabi nga nila, when everyone is included, everyone wins. Tumayo ang balahibo ko doon. Marami pa kami inihanda para sa inyo sa pagbabalik po yan ng Love, Tony Pet, and Everything. Love, Tony Pet, and Everything. Ang Pinoy na may diskarte ay kang ibigay lahat. Love, Tony Pet, and Everything. Basta para sa pamilya, love and love. Love, Tony Pet, and Everything. Hi! Sa mga naman, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more Love, Tony Pet, and Everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.